Ang ilan sa mga mayayamang tao ay sadyang mapagmataas. Kung maliitin nila ang taong mga mahihirap, ay para bang hawak nila ang buhay nito. Porket maraming pera, ay ang pakiramdam sa sarili ay sobrang taas na. Ikaw, naranasan mo na bang maliitin ka ng isang taong may kaya sa buhay? Kung ganon, ay tunghayan mo kaibigan ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ipinanganak si Jimmy sa isang mahirap na pamilya, kaya mataas ang pangarap nito na maging isang mayaman balang araw. Madalas itong maging utusan ng kanyang mga pinsan dahil siya palagi ang walang pang-ambag sa tuwing sila ay magiinuman. Jimmy, ikaw na ang bumili ng alak. Tutal, wala ka namang pang-ambag. Utos ng kanyang pinsan na si Eric. Napapakamot na lamang si Jimmy dahil malakas ang ulan sa gabing iyon. Malayo pa ang tindahan ngunit wala naman siyang ibang pagpipilian. Ay nako, ang hirap talaga kapag wala kang pera. Ikaw palagi ang inuutusan. Malungkot na sabi ng binata sa kanyang sarili. Sa totoo nga ay matagal na siyang tampo sa kanyang mga pinsan. Parang ang pakiramdam niya kasi sa kanyang sarili ay ginagawa siyang alipin ng kanyang mga kamag-anak. Lumipas ang kalahating oras na kanyang paglalakad ay nakabalik na siya sa bahay ni na Eric. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang mga utos ng kanyang mga pinsan. Jimmy, maraming salamat. Pero baka naman pwedeng ikaw na rin ang magluto ng pulutan. Nakakahiya naman sa iba nating mga pinsan. Tutal, ikaw lang naman ang mahirap dito. Muling utos ni Eric. Walang ibang magawa si Jimmy kundi ang sundin ang lahat ng mga iniuutos sa kanya ng mayamang pinsan. Sa angkan ng kanyang pamilya ay siya lang ang hindi paborito ng kanyang mga tito at tita. Pagkatapos magluto ni Jimmy ng pulutan ay siya lamang ang walang kakwentuhan. Kaya ilang minuto ang lumipas ay umuwi na lamang siya sa kanilang munting bahay dahil hindi rin naman siya naging masaya. Jimmy, mabuti naman at nakauwi ka na. Kumain ka na ba ng hapunan? Tanong ng kanyang ina. Ngunit dire-diretso ang binata sa kanyang higaan dahil masama ang loob nito sa kanyang mga pinsan. Nangako ito sa kanyang sarili na siya ay magiging isang mayaman. Isang araw ay yayaman ako. Walang kahit na sino ang mga hamak sa akin at baka sila pa ang bigyan ko ng pera. Seryosong sabi ni Jimmy sa kanyang sarili. Hindi man tapos sa kanyang pag-aaral ay nagsimulang maghanap ng trabaho ang binata. Ang kanyang kinikita ay iniipon niya dahil gusto niyang magulat ang lahat na isang araw ay mayaman na siya. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gugustuhin siya ng maraming tao nang dahil sa kanyang pera. At siya ang magiging mas mataas kaysa sa kanyang mga kamag-anak. Kung ano-anong hirap ang naranasan ng binata, ngunit desidido talaga siya na makaahon sa kahirapan. Kahit na ang kanyang mga magulang ay hindi niya inaabutan ng pera. Naging madamot si Jimmy sa ibang tao para lamang matupad niya ang kanyang mga pinapangarap. Hanggang sa isang araw ay nakaipon na siya ng malaking halaga ng pera. Ipinapautang niya ito sa ibang taong may hirap. Ngunit sobrang laki ng kanyang patong. Hanggang sa napaikot niya nang napaikot ang kanyang mga salapi. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil nagtayo na rin siya ng isang simpleng kainan. Malapit na niyang maabot ang kanyang mga pangarap kaya masinipagan pa niya ang paghahanap buhay. Isang araw ay nagkasakit nga ang kanyang nanay ngunit kahit isang singkong duling ay hindi niya ito tinulungan. Jimmy naman, baka naman maambagan mo kami sa pagpapagamot kay nanay. Ikaw ang malaki ang kinikitang pera sa ating magkakapatid. Tapos ikaw pa, yung hindi nag-aambag. Dismayadong sabi ni Rolly. At bakit naman ako mag-aambag sa inyo? Bago pa lang ako nakakaahon sa kahirapan, tapos hihingan nyo kaagad ako ng pera? Magsikap naman kayo. Hindi yung palagi na lamang kayong nakaasa. Pabalang nasagot ni Jimmy, sabay tinalikuran nito ang kanyang kapatid. Naging maayos nga ang buhay ng binata ngunit hindi naman naging maganda ang pag-uugali nito. Wala siyang pakialam sa sarili niyang pamilya dahil ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang kumita ng pera. Hindi na rin niya pinapakisamahan ang kanyang mga pinsan dahil ito ang dating nagpahirap sa kanya. Jimmy, masaya ako dahil naging maayos ang buhay mo. Baka naman magpainom ka sa amin. Masayang bati ni Eric. Umalis ka nga dito. Dahil wala akong pakialam sa'yo. Alam mo, Eric,
Walang-wala ka na ngayon kung ikukumpara ka sa akin. Gusto mo ba na gawin kitang utusan? Mapagmataas na sagot ni Jimmy. Gulat na lamang si Eric sa kanyang mga narinig. Nanliliit ito sa kanyang sarili dahil mas mayaman na sa kanya ang kanyang dating ginawang utusan. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon ay mas lalo pang nadagdagan ang mga negosyo ni Jimmy. Nagdire-diretso ang kanyang pagyaman kaya nakilala siya ng maraming mga tao. Ang dating mahirap ay mayaman na ngayon. Ang dating utusan ay siya na ngayong pinakamayaman sa kanilang angkan. Isang araw ay mas lalo pang lumala ang sakit ng kanyang nanay. Nang hina na ang katawan nito, ngunit ayaw na ayaw niya talaga, nahihingan siya ng pera ng kanyang pamilya. Jimmy, ikaw na lang talaga ang pag-asa ni nanay. Baka naman pwedeng magbigay ka ng pera. Dahil kung hindi, ay baka bawian na siya ng buhay. Nagmamadaling sabi ni Rolly na halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit tulad ng dati ay muli itong tinanggihan ni Jimmy. Mas mahalaga talaga sa binata ang pera kaysa sa kanyang sariling pamilya. Hayaan mo nang pumanaw si nanay. Tutal, matanda na naman siya. Dadami lang ang ating gastusin kung sakaling mabuhay pa siya. Bastos na sagot ni Jimmy. Anong klaseng anak ka? Hahayaan mo na lang matapos ang buhay ni nanay nang dahil lamang sa pera? Iba ka talaga, Jimmy. Bakit ba ang pakiramdam mo lagi ay mauubusan ka ng salapi? Dismayadong sabi ni Rolly, sabay nagmamadali itong umalis. Pumanaw ang kanilang ina na hindi man lang nakaranas ng marangyang buhay. Pumanaw ito ng nahirapan dahil wala itong pera para makapagpagamot sa ospital. Talagang nagkaroon ng galit kay Jimmy ang kanyang mga kapatid. Siya lang naman ang nagkaroon ng maayos na buhay, ngunit ito pa ang nagawa nito sa kanilang sariling nanay. Anong ginagawa mo dito, Jimmy? May pakialam ka ba talaga kay nanay? Inis na tanong ni Rolly habang nakaburol ang kanilang ina. Anak niya rin naman ako. Wala ba akong karapatan na pumunta dito? Mapagmataas na sagot ng binata. Wala ka namang nagawa para maisalba ang buhay ni nanay. Ang kapal talaga ng mukha mo, Jimmy. Galit na sabi ni Rolly. Ipinakita naman ng binata ang kanyang peking pagtawa. Nakakatawa ka naman, Rolly. Hindi kasi kayo marunong magsikap. Tapos, sa akin yung isisisi ang pagkawala ng ating ina. Sige, manigas kayo dyan at magpapakasarap ako sa aking mga kayamanan. Natatawang sagot ni Jimmy. Umalis ito at hindi na muling bumalik sa burol ng kanyang ina. Hanggang sa libing ng matandang babae ay hindi na siya muling bumisita. Mayroon na kasing sariling bahay at sasakyan si Jimmy. Kahit anong oras niyang gustuhin na mamasyal sa ibang bayan ay magagawa niya. Para bang hindi na siya nauubusan ng pera, ngunit kahit na ganoon ay tuluyan na nagbago ang pag-uugali niya. Isang araw nga ay may batang pulubi ang lumapit kay Jimmy. Kuya, baka po pwedeng makahingi ng kaunting barya. Pagmamakaawa ng bata. Huwag mo nga akong lapitan, hindi naman kita anak, kaya wala kang karapatan na manghingi sa akin ng tulong. Kayo talagang mahihirap, walang ibang ginawa, kundi ang umasa. Mapagmataas na sagot ni Jimmy. Wala itong pinipiling edad ng kanyang mamaliitin. Matanda man o bata, basta mahirap ay kanyang hahamakin. Hindi man lamang niya naisip na galing din siya roon, ngunit ngayong mapera na siya, ay hindi na siya natutong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Agad na lamang siyang sumakay sa kanyang kotse upang pumunta sa isang magandang pasyalan. Habang nagmamaneo siya ay aksidente niyang nailiko ang kanyang sasakyan. Nagdahilan ito ng pagbangga sa kanya ng isang bisikleta. Pasensya na, iho, pero bigla ka kasing lumiko. Bakit kasi hindi ka muna tumingin sa salamin? Paumanhin ng matanda kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Ano ba yan? Nagaskasan mo ang kotse ko. Hindi ka kasi mag-ingat. Alam mo naman na mabilis sa mga sakyan. Bayaran mo ang gasgas. Kung hindi, ay ipapakulong kita. Galit na sagot ni Jimmy. Sa takot ng matanda ay binigay nito ang lahat ng kanyang pera. Pagkatapos noon ay binatukan pa ito ni Jimmy at pinagsisigawan. Kahit siya naman talaga ang may kasalanan, ay hindi nga man lamang ito iginalang. Ano ba yan? Ang sama naman ng ugali ng lalaking yun. Wala nang ang kapera-pera si tatay. Hiningan niya pa ng bayad. Siya naman talaga ang may kasalanan. Galit na sabi ng isang babae.
Mayroong nakapag-video sa lahat ng nangyari at agad itong pinost sa social media. Maraming tao ang nagalit nang dahil sa ginawa ni Jimmy. Ang iba sa mga nakapanood ay kakilala pa ng binata kaya agad kumalat ang masamang balita. Nawasak ang gulong ng bisikleta ng matanda samantalang ang sasakyan ni Jimmy ay nagkaroon lamang ng kaunting gasgas. Kinabukasan ay takang-taka si Jimmy kung bakit walang tao ang kumakain sa kanyang kainan. Ang balita rin ng kanyang mga tauhan sa kabilang bayan ay wala rin kumakain doon. At bakit naman hindi tayo makabenta ngayong araw? Ang lahat sa aking mga negosyo ay bigla na lamang humina sa araw na ito. Tanong ni Jimmy sa telepono. Sir, hindi niyo pa po ba napapanood ng video sa social media? Sikat na po kayo at marami pong tao ang galit sa inyo. Paliwanag ng kanyang empleyado. Nang mapanood ni Jimmy ang video, ay dito naging malinaw ang lahat sa kanya. Ngunit kahit na ganoon ay hindi niya inamin na siya talaga ang may kasalanan. Naimbitahan si Jimmy sa presinto at naroon din ang matanda na nakabungguan niya. Yang matanda naman talaga ang may kasalanan. Pasalamat pa nga siya dahil hindi ko siya kinasuhan. Mapagmataas na sabi ni Jimmy sa mga pulis. Ngunit mayroon palang video ng CCTV camera na nagpapatunay na siya talaga ang may sala. Nagawa pa niyang singilin ng matanda at pagkatapos noon ay binatukan pa niya. Wala naman talaga akong kasalanan, iho. Bigla ka kasing lumiko kaya kita nabangga. Humingi naman ako sa iyo ng paumanhin kahit ikaw ang may mali. Ngunit ako pa ang nagawa mong saktan. Paliwanag ng matanda. Napatahimik na lamang si Jimmy matapos lumabas ang isang katotohanan. Marami ang nagalit sa kanya at ang lahat ng tao ay kumampi sa matanda. Pasensya na po kayo, sir, pero kailangan niyong ibalik ang pera ni tatay. Higit sa lahat ay kailangan niyo pong bayaran siya dahil kung hindi ay baka kayo pang makasuhan. Seryosong sabi ng isang pulis. Napapailing na lamang si Jimmy dahil ayaw nitong mabawasan ang kanyang pera. Pero wala siyang nagawa kundi ang bayaran ng matanda. Agad naman siya nitong pinatawad kaya naging maayos ang lahat. Ngunit simula noon ay hindi na naging matao ang kanyang negosyo. Pati na ang kanyang mga kaibigan ay dismayado sa kanyang nagawa. Wala ng tao ang may gusto sa kanya at ang kanyang mga empleyado ay unti-unting nawala. Lumipas ang isang buwan ay agad nagsara ang kanyang mga tindahan. Mabilis na lugi si Jimmy at dahan-dahan naubos ang kanyang mga pera. Nawala rin sa kanya ang kanyang sasakyan dahil ang totoo niyan ay hindi pa niya ito tapos bayaran. Lahat na lamang ng kanyang mga pinaghirapan ay bigla na lamang naglahaw ng tuluyan. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Matagal ako nagsikap pero bigla na lang binawi sa akin ang lahat. Malungkot na sabi ni Jimmy. Lumipas pa ang panahon ay nangailangan na siya ng pera. Wala na siyang malapitang mga tao kahit mga kamag-anak pa niya. Paano naman kasi ay naging mapagmataas siya sa mga ito? Naisip na lamang niya sa kanyang sarili na hindi maganda ang bumawi ka sa masamang paraan. Kung ano ang ayaw mong gawin sa'yo ay wag mo nang gawin sa iba. Noong panahong marami akong pera ay wala akong pinagkaiba sa kanila. Ang dapat pala ay iningatan ko ang aking mga pera. O Diyos ko, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakamaling nagawa. Problemadong sabi ni Jimmy, pero bigla na lamang siyang pinuntahan ng kanyang kapatid na si Rolly. Jimmy, kahit anong mangyari ay nandito lang ako. Hindi pa naman huli ang lahat para ikaw ay magbago. Naaawang sabi ni Rolly. Natutunan ni Jimmy ang magpakumbaba. Bumalik siya sa isang simpleng trabaho upang buhayin ang kanyang sarili. Hanggang sa lumipas pa ang isang taon ay nagbagong buhay siya at nakapagtrabaho sa ibang bansa. Simula noon ay natutunan niyang suportahan ang kanyang sariling pamilya. Nalaman niya na babawiin sa iyo ng Diyos ang pera kapag ito ay makakasama sa iyo. Marami mang dumating na pagsubok sa kanyang buhay, ngunit nabigyan naman siya nito ng isang magandang aral. Ang aral na kahit kailan ay dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Isang aral na magtuturo na dapat hindi ka maging mapagmataas at dapat mong mahalin ang iyong kapwa. Hindi porket may nagawa sa iyong masama ang ibang tao, ay babawian mo na sila sa masamang paraan. Mahalin mo ang isang tao kahit hindi mo ito gusto.
Ipakita mo sa kanila ang iyong mabuting puso nang sa ganun ay makita nila ang mga pagkakamaling nagagawa nila sa'yo. Mas masarap sa pakiramdam na ikaw ang inaapi kaysa ikaw ang nangahamak sa iyong kapwa. Matuto tayong magpalaya ng mga galit sa ating puso nang sa ganun ay maging masaya ang ating buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.